is Coach Jared, your life and career coach on YouTube. Kung di niyo pa po nagagawa, please click subscribe. At paki-click na rin po ang notification bell para ma-notify kayo pag meron akong bagong upload. Kapag nagustuhan niyo rin po ang aking video, please click like and share para po mas marami pong makinig o marami pa pong makijoin sa ating pong kwentuhan dito sa aking channel. So tingnan nyo rin po sa baba yung ating pong Talino Warriors merch. Okay, ito po ay gawa ng teespring.com. Kaya sigurado po kayo sa kalidad nito. Tingnan nyo lang po sa baba kung paano umorder ng Coach Jared merch na Talino Warriors. Also, huwag nyo rin po kalimutan, no? Last day na po ng submission bukas para po dun sa promo ni Boss Mike, no? Yung songwriting contest. Okay, yung songwriting contest si Boss Mike, yan po, ang deadline po niyan ay tomorrow. Huwag niyo pong kalimutan, premium po dito ay 100,000 para po sa grand prize. Malaki-laking halaga po yun, malaking tulong mabibigay sa atin lahat nun. Sumali po kayo, ipopost ko rin po sa baba yung details kung paano makasali sa contest ni Boss Mike. So punta na po tayo sa topic natin today. No? Nung nakaraan na nag-live stream ako, medyo malabo daw yung pasok ng aking video. Although gusto raw ng mga tao yung ating topic, ang problema nga, hindi magkaintindihan, hindi magkarinigan. At may mga nag-request kung pwede kong ulitin yung topic na yun. Sa akin naman walang problema, ulitin natin yun. Pero parang ang gusto po natin, kung ulitin natin siya, dapat meron ng update. Di ba? Balikan po natin yung topic tungkol sa palitan ng salita ng Palasyo at ni Leni Robredo. Okay. So saan po ba nag-umpisa yan? Nag-umpisa po yan noong March 2020, nung mag-umpisa ang pandemya sa Pilipinas. Okay, puntahan po natin ang article ng GMA News. Ito pong nakasulat, What Leni Robredo's office has done for COVID-19 relief so far. Marami pong nagawang tulong si Leni Robredo nung panahon ng pandemya. So isa po dyan yung humingi siya ng donasyon para sa PPEs or personal protective equipment ng ating mga frontliners. Nandyan din yung pagtanggap niya ng donasyon para sa pag-prepare ng pagkain para din sa ating mga frontliners. Nandyan din yung nagmingi siya ng tulong sa mga private groups para humingi ng shuttle service. Para din po ito sa ating mga frontliners. Nandyan din po yung humingi siya ng 5.3 million worth of extraction kits, okay, para sa RATM. Yung extraction kits po yung ginagamit sa testing ng virus. Nandyan din yung pakikipag-partner niya sa isang dorm sa Cubao para gawing dormitoryo ng mga frontliners. At nandyan din yung nagbigay siya ng mga aerosol boxes sa mga ospital nung panahon ng pandemya. So, marami namang naitulong itong si Office of the Vice President nung panahon ng pandemya. Ito naman po ay i-recognize ng Palasyo. Kung di niyo pa po nakakalimutan, meron pong if I'm not mistaken, PACC, presidential, ang PACC po ay dapat maghahabla kay Leni Robredo dahil ina-undermine daw o minamaliit daw or kumukontra daw ang Office of the Vice President sa direktiba ng Malacanang. Pero ang ginawa po ni Presidente Duterte ay tinanggal po niya sa pwesto yung taong nagsabi na ihabla si Leni Robredo. So makikita naman natin na merong kahit papano ay merong pakikipagtulungan, okay, nung panahon na yon, no, ng Palasyo at ni Office of the Vice President. Pero nitong nakaraan, nung June 25, okay, a few days ago, mga more or less 4 or 5 days ago, sabi ni Spokes Harry Roque, sabi niya, we've done a fairly good job. Kumbaga, hindi perpekto pero okay na din. Tingin ko po, tama ang mga hakbang na ginawa natin. Although we strive to do better, ibig sabihin gusto pa nating maging mas maganda ating serbisyo at tingnan po natin kung meron pang mga bagong estratehiya. Okay, so pinag-aaralan pa kung meron mga pwede pang gawin para ma-improve pa ang kung paano nire-resolve ng ating administrasyon ang paglaban sa pandemya na ito. Ano pong naging basihan dito ni Spokes Harry Roque? Ang sabi niya, we have done a very good job, lalong-lalo na sa paglimit ng mortality. Ibig sabihin, mas marami po ang nagre-recover, mas marami po ang gumagaling sa sakit kesa sa binabawian ng buhay. Ito pong naging basihan ni Spokes Harry Roque. So 3 to 5%. Ibig sabihin, mas marami ang nagre-recover, mas marami ang nabubuhay kesa sa mamatay. Dito po nag-react si
Leni Robredo. Anong sinabi niya? Ang gobyerno daw ay nasa state of denial. In denial daw ang gobyerno. Ang palasyo. Ang sabi niya, Robredo tells government to stop praising itself. Tama na raw ang pagpupuri sa sarili. Address missed targets in pandemic response. So, ang sabi po ni Leni Robredo, we're headed in the right direction that finally we are prioritizing testing. So, sabi niya, okay naman na inuuna na natin yung testing ngayon if those are the numbers. Ang layo ng targets na sinet natin for ourselves. While we are doing a lot of things every now and then, we have to assess if okay pa ba tayo. So, ang sabi po ni Leni Robredo, no, okay na kahit papaano, inuuna na natin ngayon yung testing. Pero, ang layo pa raw natin sa target. Unang-una, ano nga ba ang target? Ang target daw ay 50,000 daily testing. Yun po ang sinabi na target sa mass testing. No? Pero ang kinakaya lang daw ngayon ay 15 to 16,000 samples per day. Ngayon po mga kaibigan, pabanggit ko, no, napakatagal ko po nagtrabaho sa HR. Kaya po ang aking naging ending, no, nung umalis po ako sa larangan ng corporate, ang aking po naging freelance na trabaho ay HR consulting. Kasama po doon sa HR consulting, maliban po sa pagbibigay ng mga training, ay mga strategic planning. So, nagbibigay po ako ng strategic planning sessions sa mga iba-ibang kumpanya. Kasama po doon sa strategic planning sessions ay ang pagseset ng targets. Ibig sabihin, paglalagay ng numero sa mga gusto nating marating. So, ibig pong sabihin ito, kung meron tayong gustong marating na punto, dapat ito ay measurable o madaling masukat. Ito po, ang sabi po niya ay 50,000 daw ang daily testing capacity. Iba po yung daily testing capacity sa implementation. Ibig sabihin, ang kapasidad po ng ating mga ospital, ang kapasidad po ng ating gobyerno na makapag-testing ay nasa 50,000. Pero hindi po natin alam kung ito po, kung ang 50,000 po na ito ay ang aktual na target na gusto nilang marating, unang-una. Pangalawa, kung nag-set po sila ng 50,000, halimbawa po na ito ang titinarget nila, no, 50,000 po talaga. Halimbawa po lamang. Baka ang targets po kasi ay pwedeng baguhin. Living document po yan. Pwede po yung baguhin habang tumatagal po ang pag-implement ng mga proseso. So, ang tanong ko po dito kay Leni Robredo, bakit hindi na lang niya i-approach ang IATF at tanungin ano po ba ang naging targets nyo? At baka pwede po nating pag-usapan. Hindi yung pupunta na naman siya sa media para ipakita sa buong mundo na ang gobyerno natin ay kunyari walang ginagawa. Ang target ay hindi naaabot. Mga kaibigan, ito po ay pag-undermine o pangmamaliit sa kapasidad ng ating administrasyon. Ito pa po ang kanyang mga sinabi, mga kaibigan. No? We have to accept our failures para magawa natin ang paraan. Until now, we keep on insisting that we are the best among Asia. May problema nga tayo. So ito pong sinasabi ni Leni Robredo, no, kiniklaim na naman niya, sinasabi daw natin na tayo po ang best sa buong Asia. Mali po ang sinabi nito ni Leni Robredo dahil kung babalikan po natin, ang sinabi po ni Spokes Harry Roque, nakita niyo naman, bagamat tumataas, kung ikukumpara natin sa pandaigdig, hindi naman po ganoon kagrabe. We are third in ASEAN. But I think worldwide, we have done a very good job, lalong-lalo na sa pag-limit ng mortality. Hindi sinabi dito ni Harry Roque na tayo na yung pinakamahusay. Ang sinabi lang niya is, meron tayong magandang nagagawa. Ito nga, sinabi rin ni Harry Roque, sabi niya, although we strive to do better, ibig sabihin po, merong pagtanggap na meron pa rin pagkakamali. Ito naman si Leni Robredo, pinaikot niya yung kwento at sinabi niya na ang tingin ng gobyerno sa sarili nila ay sobrang husay na. Napakalayo po ito sa sinabi ni Spokes Harry Roque. Hindi ho ba? Ito pa yung sinabi niya, no? Ito pa yung sinabi ni Leni Robredo, no? Tungkol sa mga panghuhuli sa pasaway. Ang sabi niya, okay naman yung hulihin, pero dapat puso ang ginagamit. Mga kaibigan, paano po natin gagamitin ang puso? Hindi ho ba dapat ang gamitin po natin ay yung batas? Abogado po si Leni Robredo. Dapat po ang kanyang priority ay ang batas, hindi ang puso. Ang batas po, malinaw. Meron po tayong batas, no? The Bayanihan We Heal as One Act.
nandyan po ang batas para sabihin kung ano ang mga gagawin sa panahon ng pandemya. Ito po ay ginawa as an emergency measure. So, kung hindi po natin susundin ang batas, lalo na yung Bayanihan Wheels 1 Act, wag na tayong magbatas. Kung ang sasabihin lang ni Leni Robredo, sige, i-enforce natin yung batas, pero kailangan may puso. Di wag na tayo magbatas. Wag na i-enforce yung Bayanihan Wheels 1. Ito kasi yung problema kay Leni Robredo Basta may masabi lang siya, kahit na hindi naman, abogado pa naman, alam mo naman na may pinag-aralan, bakit siya ganun mag-isip? Tapos, ito, binalik na naman niya yung usapan dun kay Debold Sinas, no? Sasabihin ko na po ngayon, no, hindi po tama yung ginawa. Sa akin po palagay, hindi tama ang ginawa ni Debold Sinas para mag-celebrate siya ng Mañanita sa panahon ng pandemya. Kahit ito ay aksidente pa o hindi, surprise man ito o hindi, mali po yun. Dahil alam naman po natin na meron tayong batas. At siya po ay tagapagpatupad ng batas at hindi po tama na isa rin po siya sa babali nitong batas. Pero ito po, no, sabi po niya tungkol kay Debold Sinas at sa mga tao na tulad ni Kiko Pimentel at ni Mocha Usod. Ito ang sabi nila, what message are we sending our people? Na kapag nakakaangat ka, hindi mo kailangan magdusa ng ilang gabi sa kulungan para kapag mahirap ka, kailangan mong pagdusahan iyong violation mo. Ito po yung sinasabi po natin na red herring. Red herring, ito po ay, ibig sabihin po nito ay ililihis mo yung topic doon sa gagamit ka ng example na potentially pwede mong ikapanalo sa debate. So, ililihis mo yung topic para doon ka may pagkakataon na manalo. Red herring po ito. Hindi po pinag-uusapan dito sa sinabi ni Spock sa Harry Roque, no? Hindi po pinag-usapan dito yung ginawa ng tatlong opisyal na to, no? At mind you, ang tatlong opisyal na po na ito ay meron ng naka-file na administrative cases. Tulad ng nabanggit ko po nung live, ang administrative case para po sa government official ay isang napakalaking kaso. Hindi po ito minamaliit dahil hindi lang po sila pwedeng matanggal sa pwesto. Pati po ang kanilang mga benepisyo ay matatanggal din. Yun po ang problema kapag merong administrative case at napatunayan na sila ay nag-violate. Pero ang sinasabi dito ni Leni Robredo, ginagamit niya ito bilang palusot para mailabas niya yung kanyang agenda. Ngayon hindi natin alam kung ano ang kanyang agenda sa puntong ito, no? Dahil nga naman, medyo siguro baka gumagawa ng pangalan kasi malapit na mag-eleksyon. At balita ko kakandidato siya bilang presidente. Hindi po natin sigurado. Aalamin po natin yan in the next coming days. Binalikan po siya ni Spock Harry Roque. Ito po ang sinabi ni Spock Harry Roque, no? We find it unfortunate that Vice President Robredo, notwithstanding President Duterte's call to stop finger-pointing, has once again engaged in nitpicking to criticize the government's virus response. So, binalikan siya, no, na kumbaga, sabi na nga ni Presidente Duterte, ceasefire muna tayo sa pamumulitika. Unahin natin ang pandemya. Kasi mas mahalaga nga naman sa ngayon yung pandemya. At sinabi po dito ni Spock Harry Roque na kanyang ikinalulungkot daw. Ikinalulungkot daw ng palasyo na kahit humingi na ng ganitong pabor si Presidente Duterte, no, itinutuloy pa rin ito ng mga laban sa administrasyon tulad ni Leni Robredo. Okay, basahin pa natin sinabi ni Harry Roque, no? As we have said in previous occasions, fighting the virus is a collective effort. Kailangan daw po ng tulungan ng bawat isa. It is a whole of government approach. Hindi pwedeng isang sangailan ng gobyerno. Kailangan lahat daw sila magtutulungan. We find the action of the Vice President which is looking at the glass half empty, focusing on the shortcomings just to score political brownie points at the expense of the administration, totally unwarranted. Okay, ito po ang ibig sabihin ng sinabi ni Spock Harry Roque, no? Dahil daw napakalaki ng problema sa pandemya ngayon. Humihingi sila ng tulong ng bawat sangay ng gobyerno. At ang kanilang palagay po, no, sa mga statement ni Leni Robredo ay pagtingin sa sitwasyon na medyo negatibo, parang ganon. At ang pagpuna sa panahon na ito
ay parang pagpapabida na rin. Pag po nasa administrasyon, sa mga panahon ng ito, ay parang pagpapabida na. Kumbaga, bida-bida ngayon to si Madam Lening Laylayan, di ba? Bida-bida siya ngayon. Pero nga po, no, itong ginagawa ni Leni Robredo ay hindi nakakatulong. Kumbaga, bumida ka lang ng konti, nakatulong ka lang ng bahagya, may solusyon ka na sa lahat. Tulad po ng sinabi ko kanina, no, ang bawat pagdating po sa mga plano, no, sa mga strategic plan, kailangan po munang tingnan ang dalawang bagay. Ang una, yung gusto nating marating. Pangalawa, ang kapasidad natin na marating na yon. Halimbawa, kapag tayo po ay bibili ng bahay, dalawa po ang titignan natin. Yung presyo ng bahay at kung kaya nating bayaran. Ganun din po yon, mga kaibigan. Kung gusto mo nga yung bahay, let's say, napakagandang subdivision sa Ayala, Alabang, napakalaking bahay, may swimming pool, lahat-lahat, napakaganda. Pero hindi mo naman afford dahil nasa 100 million, 125 million pataas ang presyo. May mag-a-adjust. Sino mag-a-adjust? Ang mag-a-adjust dyan, either yung kapasidad mong magbayad, magdadagdag ka ng trabaho, hahanap ka ng ibang racket, hahanap ka ng mga ibang trabaho na pwede magbigay sa'yo ng mas malaking sweldo, una, or hahanap ka ng bahay na pasok sa budget mo. Ganun po ang ibig sabihin dito. Ang ginagawa po ni Leni Robredo, ganito, bibili kayo ng bahay, ang administrasyon, bibili ng bahay, pero hindi nyo naman kayang bayaran. Hindi nyo naman kayang ganito, puna ng puna. Pero nagbigay ba siya ng solusyon? Wala. Ang ginawa niya, tumulong lang siya. May sarili siyang tulong. In fact, hindi pa nga tulong ng Office of the Vice President. Donasyon yun galing sa mga ibang private partners nila ng Office of the Vice President. Sige, sabihin na natin naglabas din ng pera ang Office of the Vice President. Pero bakit hindi siya naglabas ng buong budget niya? Bakit kailangan humingi pa siya ng donasyon mula sa ibang grupo? Question mark. Question mark yun, mga kaibigan. Ang sabi pa ni Harry Roque, no country in the world, wala rong bansa sa buong mundo ang magsasabi na sila ay handang-handa para i-solve ang problema ng pandemya. Dahil sa totoo lang talaga, wala pa talagang nakaka-perform o walang nakakasagot pa sa problema ng pandemya ngayong panahon na to. This is evident. Ang sabi niya, yung kanilang pagiging epektibo at ang pagbabago-bago ng plano ay makikita kung ilang beses nilang inamyendahan ng guidelines. Sa totoo din naman, minsan nga nakakalito na eh. May guideline ng Monday, biglang magbabago ng Wednesday, tapos may bagong guideline na naman ng Biyernes. Medyo nakakalito, pero ganun ho talaga. Pag meron kang plano at kaya gusto mo itong ma-achieve at hindi nag-work yung una mong plano, kailangan may plan B ka, may plan C. Ganun po talaga. Eh, ang ginagawa po kasi nito ni Leni Robredo, pag hindi nag-work yung plan A, pupunahin niya. Pupunahin niya lahat, pupunahin na naman niya. Tapos may plan B, pupunahin niya ulit pag hindi nag-work. May plan C, pupunahin niya ulit pag hindi nag-work. Eh, nasaan yung solusyon na gusto mong ibigay? Ba't puro ka puna? Magbigay ka naman ng solusyon, Leni Robredo, hindi ba? Kaya nga napi ko na sa kanya si Teddy Locsin. Okay, ang sabi ni Teddy Boy Locsin kay Leni, Locsin to VP Leni, please stop complaining over state's virus response. Alam niyo kung ba't nakakatawa? Ito kasi, ito yung sinabi ni Teddy Boy Locsin. No? Ito pong reply ni Teddy Boy Locsin ay nagmula dahil dun sa komento ni Leni Robredo na bakit daw may mga tangke sa Cebu nung nag-isik yung muli sa Cebu. Ito yung naging reply ni Teddy Boy Locsin. Please stop complaining. Please. Parang magka ng reklamador, parang awa mo na. New Zealand has turned to the military as well. Kung ang New Zealand nga, by the way, ang New Zealand ngayon ay merong zero. Ang New Zealand ngayon ay merong zero occurrence na. Virus-free na sila ngayon, no? New Zealand. Paano nila nagawa yun, no? Sa military implementation ng guidelines, no? Sabi, New Zealand has turned to the military as well. It is about getting things done at all and fast without civilian bungling, especially those who wear white gowns. Please, tama na ang reklamo. Sabi po dito ni Teddy Boy Locsin, na ang New Zealand nga, para ma-implement ang kanilang batas para sa paglaban sa pandemya, pumunta rin sa punto ng militar. New Zealand na yon, first world country yon. Pilipinas pa ba? Third world country? Mag-iinarte pa ba tayo? Ito pa yung meron siya sinabi rin na natawa ako eh. Locsin was reacting to Robredo's call for a more comprehensive report on how the President used the special powers he was granted with to
to deal with the crisis. So itong si Leni Robredo ay humihingi mismo ng report. Parang bigyan niyo ako ng report kung paano gumalaw ang presidente sa pamamagitan ng kanyang special powers. Nakakahiya naman kay Leni Robredo, no? Ang presidente pa magre-report sa kanya. Why not? Itong sagot ni Teddy Boy Locsin dyan. What else do you want to know, ma'am? Ano ba bang gusto mong malaman? I will ask IATF to send you all the transcripts. So, sabi niya sa kay Leni, sige, papadala ko sa'yo lahat ng dokumento. Wag lang hard copy. Kasi, ito yung nakakatawa dyan eh. Wag lang hard copy kasi maraming forest mauubos. Okay. Sa sobrang dami ng dokumento, sa sobrang dami ng papeles, baka raw maubos ang mga kagubatan natin. Si Harry Roque, nag-give up na sa chat-chat natin. So parang umayaw na raw, quit na raw si Harry Roque sa chat-chat nila. Tapos sabi, tinag niya si DFA Undersecretary Brigido Dulay. Sabi niya, send all unedited transcripts and PowerPoint-less presentation. So, inutusan niya ngayon ang isa sa kanyang tao na ipadala kay Leni Robredo yung mga dokumento unedited. At ano yung naging sagot dito ni Leni Robredo? Kahapon lang din to. Okay? Sabi niya, June 29, 2020, Robredo denies criticism was politicking. Okay? Ito yung sinabi, ito yung medyo weird na sinabi ni Leni Robredo eh. I have a platform to call them out. And I'll do that because the people are the ones who will benefit. I have no interest in politicking. Sabi niya, may plataforma ako para magsalita. Para pumuna. Pupunahin ko sila dahil ang taong bayan daw ang maikinabang. Wait lang, Miss Leni Robredo. Wait lang. Kayo po ay nakaupo bilang vice-presidente ng Pilipinas. Lahat po ng inyong sasabihin, lahat po ng inyong gagawin will be considered political. Ngayon, kapag kayo ay nagsalita laban sa administrasyon, syempre ang iisipin ng mga tao, pumupolitika kayo kasi kayo po ay parte ng gobyerno. Kayo po ay nasa politika. Ito, tulad nito, this time we can't afford to commit mistakes because every mistake we make, there are lives that are at stake. Ngayon, Madam Leni, no, wala namang nagsasabi na gusto nating magkamali. Hindi naman yun ang sinasabi. Pero Madam Leni, kailangan nyo pong intindihin. Kami po ay nag-facilitate sa isang government agency. Hindi ko na po sasabihin kung ano. Dahil ito po ay medyo confidential. Isa sa mga target nila is to minimize. Lilimitahan nila ang number of death ng kanilang employee to 3 per year yata, if I'm not mistaken. Matagal na kasi ito eh. 3 tao. Hanggang 3 tao lang ang pwedeng mamatay sa kanilang grupo. Nung nag-uusap kami, ang sabi namin, tinanong namin yung grupo, ang sabi namin sa kanila, bakit pa kayo magse-set? Hindi ba dapat 0? Walang mamamatay sa inyong grupo? Alam niyo yung sagot sa amin? Ang sagot sa amin ganito, Ma'am, Sir, imposible po kasing walang mamamatay. Kasi high risk po ang trabaho namin. Nangyayari po talaga ang kamatayan. Nasa bingit po talaga ng kamatayan ang aming buhay kapag nagtatrabaho po kami. Parte po yun ang aming trabaho. Ang pwede na lang po namin magawa ay limitahan ang pwedeng mamatay. Madam Leni, imposible po yung gusto nyo. Ang pwede na lang po natin gawin ay limitahan. Limitahan natin yung pwedeng bawian ng buhay, yung pwedeng mamatay dahil sa virus na ito. Eh ang ginagawa nyo kasi, ipinapakita nyo yung perfect world, ipinapakita nyo yung perfectong senaryo, yung perfectong gusto nyo mangyari, pero wala naman kayong solusyon na ipinapakita. Matanong ko nga kayo, Madam Leni, ito yung perfectong gusto nyo. Anong plano? Anong gusto nyo gawin? Paano nyo ma-achieve yung perfecto? Meron ba kayong step by step? Baka naman pwede nyong pakisabi, pakibulong naman sa IATF para magkaalaman kayo. Eh, ang problema ho, Madam Leni, puro kayo ganyan. Pupunta kayo sa media, magrereklamo kayo, ganyan-ganyan. Madam Leni, naiintindihan ko, malapit ng 2022. So gusto mo sigurong, I don't know, hindi ko alam kung bakit ganyan. Malapit na kasi siguro ang 2022. Pero Madam Leni, tulad nga po ng sinabi ko kanina, kayo po ay kabilang sa gobyerno. Kaya lahat po na inyong sasabihin, lahat po na inyong gagawin, ay titignan ng mga tao bilang politika. Kaya if I were you, Madam Leni, if I were you, makipagtulungan na lang kayo. Kaysa yung makipagkudaan kayo, kaysa yung puro ganyan, puro reklamo.
ay pagtulungan na lang kayo sa gobyerno, madam. Mas ma-appreciate pa namin kayo. Okay, kung nagustuhan niyo po ang aking video for today, please click subscribe. Meron po subscribe button dyan sa baba at meron din po sa taas. No? Kung di niya pa po nagagawa, paki-follow na rin po ako sa aking YouTube page, The Type 5 Project with Coach Jared. Meron din po akong email address, thetype5project@gmail.com, at Instagram at Twitter accounts at Coach Jared. Okay, abangan niyo po ang aking next video. Good morning, good afternoon, and good night, and I'll see you in my next episode.